Simula ngayong araw, isang RFID account na lang ang kailangang gamitin sa lahat ng expressway. Yan ay para mapabilis daw ang biyahe ng mga motorista. Live mula sa Calamba, Laguna, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kapatid, kailangan ba magpakabit ng bagong RFID sticker para dyan? Jiggy, kung meron kang parehong Easy Trip at AutoSweep na RFID ticket o sticker, kailangan mo na lang daw pumili ng isa riyan sa dalawa na ititira. Ito kasi yung kailangan dun sa One RFID All Tollway System na gagamitin sa lahat daw ng expressway sa buong Luzon. At pinangunahan nga kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang launch niyan kasama ang ilang opisyal ng Transportation Department. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Kari, paanong proseso ng enrollment sa unified system na ito? Jiggy, simple lang ang proseso. Kung nakapili ka na roon nga sa dalawang RFID provider, kailangan mo magpunta sa kanilang website at i-enroll o mag-enroll nga roon sa bagong sistema. Pagkatapos niyan, pwede ka nang magpalagay o kumuha ng bagong sticker at automatikong tatanggalin na yung luma o yung hindi mo napiling RFID. Ipapatanggal ito doon sa service center ng RFID, yung luma o hindi mo napili. At pwede rin daw na diretsong mag-walk-in na lang sa mga gas station, toll gate at sa iba pang tanggapan ng napili mo na RFID provider. Kung isa lang naman ang existing account mo, pwedeng i-update na lang daw ito sa online. Tapos, ayon din kay Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, mas mabuting magpapalit na nga rin ng sticker lalo na kung sa headlights pa nakalagay. Yan din daw kasi agad yung nagiging dahilan kung bakit hindi nababasa yung mga RFID at nagdudulot pa ng pagkaantala sa mga expressway. Pakinggan natin ang pahayag ni Lopez. I-check nila kapag nag-opt-in kayo, kapag pumili kayo ng One RFID, pagkakataon na po natin yan para ipasuri. Baka defective na po. Sa loob na rin daw ng windshield ilalagay itong mga bagong sticker kumpara nga sa dati na nasa headlights ang karamihan. Yan ay para ma-detect din agad ng mga RFID camera. Tiniyak naman ng DOTR na gagana ito sa lahat ng expressway. Basta tiyakin lang daw na walang negative balance ang mga motorista. At igigit ko na rin na libre lang ang buong proseso sa pag-enroll. Jiggy. At Kari, paano yung RFID o yung sticker na may load pa? Paano mangyayari doon kung yun ay hindi mo nagagamitin? Yes, Jiggy, pwede mo raw itong ipalipat o ipa-transfer doon sa RFID sticker o card na mapipili mo. So, kung gusto mo rin, pwede itong ipa-refund at posible raw abutin ang proseso ng 3 araw. Para naman sa mga paglo-load, hindi naman daw nagbago ito. Pwede mo pa rin yan gawin online o kaya sa mga gas station, toll gate, iba pang physical kiosk at payment center ng kanilang mga RFID provider. Lilinawin ko lang din, Jiggy, na optional lang ang pag-e-enroll dito nga sa bagong sistema. Kung gusto nilang panatilihin na hiwalay pa rin yung AutoSweep at Easy Trip nila na RFID, maaari pa rin nila itong gawin. So kung halimbawa nasa mga tollway at yung dinaanan mo ay sakop ng Easy Trip, yung existing Easy Trip card mo pa rin yung gagamitin. Hindi kailangan na unified na. So kumbaga na choice pa rin nga ng ating mga motorista kung magwa-one RFID sila o hiwalay pa rin. Balik sa'yo, Jiggy. Ayun, salamat sa pagkaklaro. Yan pong ulat ni Kari Cator live mula sa Calamba, Laguna. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.